Cancer ba sa mata? Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell for more videos like this. And for today's video, pag-usapan naman natin ang mga iba't ibang cancer sa mata. Tara, let's discuss. Alam naman nating lahat na kapag sinabing cancer, ay delikado ito at posibleng makamatay. Ang mga cancer cells kasi ay mabilis dumami at kumalat hanggang sa hindi na ito makontrol. At pwede rin itong kumalat sa iba't ibang parte ng ating katawan. Kaya napaka-importante na ma-detect kagad ito ng maaga para agad din ito magawan ng paraan. Dahil madami ang cancer sa mata, ay i-discuss lamang natin ang top 3 na pinaka-common sa mga ito. Ang pinaka-common na cancer sa mata sa mga matatanda ay yung tinatawag na ocular melanoma. Ito ang cancer na nagsisimula sa cell. Itong cell na ito ang responsable sa pagbigay ng kulay sa ating balat, buhok, at mata. Kaya pwede ka magkaroon ng melanoma sa balat at sa mata. Kahit na sinabi ko na ito ang pinaka-common na cancer sa mata sa mga matatanda, ay hindi pa rin naman ito madalas makita or rare pa rin naman ito. Isa sa mga unang naapektuhan na parte ng mata ng melanoma ay yung tinatawag na uvea. Ang uvea ang middle layer ng ating mata na pinagigitnaan ng outermost na sclera at innermost na retina. Meron itong tatlong parts. Una dyan ay yung iris. Ito yung pinakaharap na parte ng uvea na nagbibigay ng kulay sa ating mga mata. Ito rin ang nagko-control ng amount ng ilaw na pumapasok sa loob nito. Next naman ay yung ciliary body na responsable sa pag-produce ng aqueous humor or yung tubig sa loob ng mata. Ito rin ay tumutulong para sa pag-focus ng lens sa loob ng mata para makakita tayo sa malayo at sa malapit. At ang pinakalikod na parte ay yung tinatawag na choroid. Ito yung pinakamalaking parte ng uvea na puno ng blood vessels at nagbibigay ng sustansya sa ating mga retina. Dahil madalas sa uvea nakikita ang melanoma, ay pwede rin itong tawaging uveal melanoma. At mas madalas itong makita sa parte ng uvea na choroid dahil kapareho ng cells nito ang pigments ng mga cells ng ating mga balat. Kung sa iris naman na parte ito makikita, ay mabagal ang pagtubo nito at kadalasan hindi ito nagsispread sa ibang parte ng katawan. May mga factors na pwedeng magpataas ng risk na magkaroon ka nito. Tulad ng sa mga elderly, sa mga may family history ng cancer, sa mga nagbababad sa araw, sa mga Caucasians, at yung mga parang may kakaibang nunal sa mata. Next naman na type ng cancer sa mata ay tinatawag na primary intraocular lymphoma. Ito naman ang cancer na affected ang mga white blood cells natin, particularly yung lymphocytes. Maraming mga klase ng lymphoma, pero ang madalas na nakikita sa mata ay yung klase na tinatawag na non-Hodgkin's B-cell lymphoma. Madalas itong makita sa ibang parte ng katawan tulad ng lungs. Pero tulad ng melanoma ay rare din itong makita sa mga mata. Madalas itong makita sa mga pasyenteng mababa na ang resistensya, tulad ng mga elderly at sa mga pasyenteng merong mga sakit na nakakapagpababa ng immune system, tulad ng AIDS. Dahil sa mababang resistensya ay pwedeng magkaroon ng pababago sa kanilang mga cells at pwedeng mag-transform na maging cancer cells. At kapag meron kang lymphoma sa mata, ay may chance na meron ka ring lymphoma sa utak. Ang pangatlong common na cancer sa mata ay yung tinatawag na retinoblastoma. Nagawan ko na ng separate na video ang sakit na ito kung gusto nyong panoorin. Ito naman ang pinaka-common na bukol sa loob ng mata sa mga bata. Ito ay dahil sa genetic mutation or pagbabago sa genes na usually nagsisimula sa retina. Ang retina kasi ang parte ng mata natin na responsable para ma-process ang mga nakikita nating image para makakita tayo ng malinaw. Nagsisimula ang cancer cells sa retina or sa loob ng mata at dahan-dahan itong nagsispread out palabas at pwedeng umabot sa utak. Ang madalas na senyales na pwedeng merong retinoblastoma ang isang sanggol or bata ay pag nakakita kayo ng tinatawag na white reflex. Ito ang reflex ng mata na pwedeng mapansin kapag ito ay nailawan or napicturan na may flash.
Ang normal kasi na reflex ng mga mata natin kapag nailawan or napicturean ng flash ay red reflex. Kaya kapag meron kayong napansin na white reflex, ay agad kagad magpa-check up sa inyong ophthalmologist or ipa-check up ang inyong mga anak para makasiguro na hindi ito cancer. Marami kasing pwedeng cause ng white reflex at kailangan ma-examine ng husto para ma-rule out na hindi ito cancer na pwedeng makamatay. Para naman ma-diagnose at mahuli ng maaga ang mga cancers na ito, ay pwede kayong magpa-check up kagad kapag meron kayong naramdamang kakaibang simptomas or mga senyales tulad ng paglabo ng mata, kapag meron kayong napansing kakaibang dark spots or nunal sa puti ng inyong mga mata, madaming floaters at pagkasensitibo sa liwanag, pamumula at pamamaga ng mga mata, parang lumuluwa or lumalabas na ang mata, sobrang sakit na pakiramdam, at lalo na sa mga bata kapag nagkaroon sila ng pagkaduling or pagkabanlag, or kung may mapansin kayong white reflex sa mga mata nila kapag ito ay nailawan. Kailangan kasing ma-examine at mag-undergo ng comprehensive eye examination, kasama na dyan ang tinatawag na dilated fundus examination na kung saan may ipapatak na gamot sa inyong mga mata para mapalaki ang butas or yung pupil at masilip ang loob ng mata ng mas maayos. Meron ding mga procedures na pwedeng makatulong tulad ng ultrasound, optical coherence tomography or OCT, fluorescein angiography, at pwedeng umabot sa tinatawag na biopsy na kung saan ay kukuha ka ng sample sa bukol at ipapadala ito sa laboratorio para malaman at ma-examine ng maayos kung anong klaseng cancer ito. Para naman sa pag-manage nito ay nakadepende ito sa klase ng cancer, sa status ng iyong general health, at sa location at size ng bukol. Isa sa mga treatment options ay tinatawag na chemotherapy na isang drug treatment para patayin ang mga cancer cells at tumulong na paliitin ang bukol. Ang cryotherapy naman ay gumagamit ng isang cold substance para i-freeze at matanggal ang cancer. Ang laser therapy naman ay gamit ang laser ay itatry nitong patayin ang mga blood vessels na nag-feed dun sa tumor para matanggal at mapaliit ito. At pwedeng umabot sa surgery na kung saan tatanggalin ng bukol at konting healthy na tissues sa paligid nito. At kung masyado namang malaki na ang cancer, ay pwedeng umabot sa pagtanggal ng mata mismo or pati yung mga parts sa paligid nito para lang maiwasan na mag-spread at kumalat pa ito sa ibang parte ng katawan. Again, maraming factors ang kailangan i-consider sa pag-manage ng cancer sa mata. Pero ang primary goal or ang priority ay ma-preserve syempre ang buhay muna, sunod na lamang ang mata, at pinakahuli ang paningin. Hindi biro ang sakit na ito at pwede itong makamatay. Kaya napaka-importante na mapacheck kagad ito at mahuli ng maaga para magawan din ng paraan ng mas maaga. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na ang mga iba't ibang cancer sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye content. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.